Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Uh, Bago ang lahat, uh, I would like to request, paki-like naman, paki-share this video to your friends and subscribe. Kahit na pailan-ilan lang, pakunti-kunti lang ng subscription, okay na sa akin. Dito sa Justin Talk News PH, we usually talk about political issues, yung mga bagong balita, news and events. Then we make our opinion, our commentaries, our reactions to any news or events that is happening right now in our country, the political scene in our country. This afternoon, ang pag-usapan natin regarding dito sa post ni Juan Ponce Enrile. Alam naman natin lahat na he is the legal counsel of PBBM. So we will discuss about doon sa post ni GPE, at we will try to make an analysis or opinion with regards to his comments with regards to this situation, the status of President Rodrigo Roa Duterte. So ito yung dito iikot ng ating pag-usapan ngayong hapon na to. Nakalimutan ko pala yung mga viewers natin na nasa US. Good evening sa inyong lahat. There are some who have made their they try to contact my other account. Kung pwede, dito na lang ho kayo mag-comment sa Justin Talk News PX para malalaman natin yung mga reactions ninyo with regards to the topic that we are discussing. And if you want to ask something, I can reply. Re-replyan ko yung mga queries ninyo. Right now, hindi pa tayo pwede mag-live dahil wala pa tayong matinong studio. Ang studio natin medyo nagkaroon ng problema doon sa electrical connections, kaya hindi pa natin magamit. Right now, dito lang tayo sa temporary lugar natin kung saan tayo nagbablog ngayon, at yung mga previous vlogs dito lang muna. Then maybe a couple of days or weeks we can transfer to a new location. Patuloy naman ang Justin Talk News page na maglalabas ng ating mga commentaries and opinion in all political matters that is happening in a day-to-day basis dito sa ating bansa. At para sa atin, that is very important, dahil para sa akin ang mga events na ito ay tuturo kung saan papunta ang ating bayan. We should be concerned of all what is happening right now in our country, lalo na ngayon na we are in a very critical and dire situation, both economically and socially, culturally. Parang nasisira na yung lahat na aspect ng ating pamumuhay dito sa Pilipinas, and it is greatly affected by the decisions of the government. So itong hapon na to, sasabi ko pa nga na we will be discussing about the comments, the pronouncement of GP Juan Ponce Enrile with regards to the situation of President Duterte in the ICC. Meron kasi siyang pinost, at sabi niya doon sa post niya na parang he's trying to douse cold water into the eagerness, the hopefulness, ang pag-asa ng mga supporters ni President Duterte na makabalik dito sa bansa natin, at he will be freed from the ICC detention. Kasi sinabi niya na skeptical daw siya. Ano bang skeptical? Doubtful. Nagdududa siya, meron siyang doubt sa kanyang isip kung mapakawalan ba si President Duterte sa sitwasyon niya ngayon sa ICC.
Yun ang sinabi niya. Marami siyang ibang mini-mention, but is that statement alone nagpapakita na itong attempt niya is to discourage ng mga supporters to continue supporting President Duterte. It is clear manifestation na ganyan ang intention niya. Remember doon sa ginawang 1 week zero remittance movement or ng mga OFW, sinong una nag-comment doon? Na sinabi pa niya na pwedeng alisan ng mga tax privileges yung mga OFW. Nakita nyo? So alam na natin kung anong ibig niya sabihin dito sa statement niya. So kasi baka na-threaten sila kasi nakita nila ang snowballing effect ng suporta para kay President Duterte, lalo na itong pagpauwi sa kanya, na it is very phenomenal for a certain president of a country like the Philippines to gain support worldwide for his birthday celebration. That's phenomenal and that's record-breaking. Wala pang presidenteng nakagawa niyan. Despite of the attempts, of the move, of the present government to tarnish his name, his image, lahat na lang ginagawa para masisira siya. But despite all those propaganda, mga tao sumusuporta pa rin sa kanya dahil truly the experience the Duterte regime kung gaano kaganda, gaano ka safe ang Pilipinas nung panahon na siya ang humahawak sa rinda ng ating gobyerno. So, yun ang interpretation ko sa word na skeptical na lumabas sa bunganga ni GPA. Ngayon, isa pang sinabi niya na meron daw siyang librong nabasa. Alam ko yung libro na binasa mo. Hindi ko lang i-mention dito. Ayaw kong basahin ninyo eh. Na sinabi daw doon na these leaders, there's a term, strong men sa mundo natin who have the highest position in their country, who held the highest position in their country, use democracy to destroy democracy. Parang ganun ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyo sabihin, si Duterte was doing that, at sinabi pa rin niya na before pa President Duterte became President of the Philippines, meron na siyang target na siya. Target na siya ng ICC. Talaga? Ganon pala si President Duterte? Tina-target na siya. Tulad daw ni Netanyahu. Tulad ng ibang leaders na minimension niya, si Putin. Si Balsumoro sa Brazil. Brazil o Venezuela. Sila daw ang mga strong leader that uses democracy to destroy democracy. Parang ganon. So, yung mga sinasabi niya, klarong-klaro na gusto lang niya sirain si President Duterte. Naalala ko nung si President Duterte pa ang presidente, tinawag ito si GPA sa in a cabinet meeting. Nandoon ito, kasama pa nga si Katrina, yung anak niyang babae. At ang topic nila doon, yung regarding kay Trillanes na pagpupunta doon sa China, na ilang times yun na kini-questionin rin. Nagkaroon pa nga sila ng hidwaan ni Trillanes, kaya yun ang mini-mention doon sa cabinet meeting na yun. Sinabi pa niya na he's ready to be a consultant para makatulong kay President Duterte. Pero hindi yan pinapansin ni President Duterte. Pinakinggan lang siya. In fact, binigyan pa siya ng appreciation sa ginawa niya na suggestions with regards to the trouble in the West Philippine Sea, the South China Sea. Yun lang. Tapos makikita mo na
parang ano siya, parang gustong-gusto niya sa President Duterte. So nakita mo kung anong mukha nitong si Enrile na to. Remember, sino bang Senate President during the impeachment of Justice Corona? Di ba si GPA? Kaya nga sila doon sa nabisto na PDAP scam, kaya ngayon dahilan na nakulong sila. Na hospital arrest ito si Enrile, si Jinggoy at saka si Bong Revilla ay nakakulong din. Kasama ni Bong Revilla yung right hand niya, na ngayon ay nakakulong pa rin. So, nakikita natin kung anong klaseng tao. Balikan pa natin ang nakaraan. Yung sinasabi niya na uses democracy daw, ginagamit ni President Duterte ang democracy para gagamitin yan para sa kanyang advantage. Nakalimutan na yata ni GPA na siya ang architect ng martial law ni Marcos. Siya ang architect. Di ba? Nagpa-ambush pa siya para ma-declare ni Marcos Sr. yung ang martial law. Nagpa-ambush pa na tagtad ng bala ang kanyang sasakyan, pero siya parang parang isang superhero, hindi natatamaan, walang kagalos-galos, naka-iskapo siya doon sa ambush na yun. At yun ang basihan nila na magdeklara ng martial law ni President Marcos. So parang the same story ngayon, itong story ngayon na paghuli kay President Duterte. Di ba? Nung first martial law, sinong utak? Si Enrile, siyang arkitekto. At hindi na sila magkasundo, lumapit siya kay Ramos at kay ni Cardinal Sin para patalsikin si Marcos. O ganyan yan, katraidor din. Di ba? Kung tutusin mo. Kung ngayon, anong nangyari? Kung ano sigurong pangako niya kay BBM, dahil nga siya ang dating Defense Secretary ng tatay ni BBM, kinuha ni BBM din. Ngayon, yung pagkahuli ni President Duterte, ang pagkidnap nila, pag-abduct kay President, hindi kaya kasama siya dyan sa utak na yan? Bakit? Siya ang legal advisor, siga legal counsel ni BBM. Bakit hindi niya napigilan yung pag-violate ng due process ni President Duterte? Hindi ba niya pinayuhan si BBM na dapat yan ang gagawin mo para maging legal? Diba? So kitang-kita natin the way na siya umakto na dinidipinsahan ang ginagawa ni BBM. Yan ang sinasabi niya. Yan ang sinasabi ni Enrile. At ito, dumikit na naman dito sa baka babaliktad din yan. Diba? Mag-declare muna ng martial law. Pagkatapos mag-declare martial law, babaliktad din ulit kung aabot pa siya sa ganyang edad. Pero hindi ako maniwala na 100 years old si Enrile. May hokus-pokus dyan sa edad niyan. Ang dami ko nakilala dito sa amin, daming 100. Hindi ganyan ang pagkikilos. Hindi yan. Baka 80 pa lang yan Kasing edad ni President Duterte. May hokus-pokus ang birth certificate niyan siguro. Allegedly lang sa mga narinig ko. Allegedly. Yung edad niyan, hindi yan totoong edad. Katulad din yan ni Marcos na yung mga medalyan niya na hero daw siya. Hero daw siya noong World War II. Puro mga piki yun. Sa bagay, wala pang rekto noon paggawa ng mga medalya. Puro mga piki. Yung mga dilawan, yun ang sinisigaw noon na fake hero si Marcos dahil lahat ng mga dokumento at pati yung appointment niya na second lieutenant sa isang region, isang kumpanya ay fake din. Kaya fake hero si Marcos sa totoo lang. Alam na mga dilawan yan kasi yun ang tsaka mga komunista na ngayon kaanib na rin nila. Ngayon itong nangyayari ngayon kay Enrile, parang inuulitin nila yung martial law, ganun ang mangyayari.
Kasi siya nag-a-advise dyan eh. Hindi ako maniwala, lalo na hindi nila kasama si Lisa. Yan ang nag-a-advise ngayon sa kanya. At saka yan si Bersamin. Yung ang mga nagbumubulong sa kanya kung anong gagawin. Kaya nga itong pagka-abduct, pag-kidnap ni President Duterte, imposible hindi sila involved dyan. Oo, involved yan, mga yan. Lilalapitan yan, tama kaya itong gagawin namin. Kahit walang due process, tuloy pa rin. O sana yung pagiging legal counsel niya. O, di ba? Kaya makikita natin to Enrile. Talagang, may pagkahunyango rin. At, lahing traidor din yan. May tinatraidor na siya ng una eh. Malamang, tatraidorin din niya ulit yung ngayon. I don't know kung magagawa pa niya yan. So, matindi nga yung sinabi niya na noong pa raw, tinatarget na daw si President Duterte before he became a president. Ganon manghuhula yung sumusulat na yan? Ganon? Yun din ang isip mo? Isa-isahin natin sino ang nag-iipit o nanggigipit na administrasyon. Itong administrasyon ni BBM o yung administrasyon ni Duterte, sino kaya sa kanila ang ginagamit ang kanilang pwersa para pigilin ang pagsasalita na libre ng mga vloggers at mga taong gustong may sabihin ng kanila, na may siwalat ang kanilang mga hinaing. Di ba ang administrasyon na to? Tapos sabihin mo, walang demokrasya nung kapanahonan ni President Duterte. Kabaliktaran. Walang media na dininimanda si President Duterte. Sabi si Maria Risa. Si Maria Risa, hindi si President Duterte ang nagdemanda. Private person. Dahil sa libel. O si Laila de Lima. Si Laila de Lima, probe naman na talagang may kinalaman sa droga yung kanyang kaso sa Bilibid. Alam mo, kung hindi pa pumasok si Bongbong, hindi yan makawala eh. Kasi kasama yan sa deal para sirain ang mga Duterte. Kasama yan sa script para masira totally ang mga Duterte. Kaya pinalabas yan. Nakita mo ngayon si Kerwin Espinosa, tumatakbo ng mayor sa lugar nila kung saan siya nag-terrorize doon. At ng droga. Linulunod niya yung bayan niya ng droga. At ngayon, bumalik na ngayon sa pagiging mayor. At gagamitin niya yung pera ng droga para siya ay manalo. Sigurado yan. Ngayon, sabihin mo na walang demokrasya. Na ginagamit niya yung demokrasya para kumuha siya ng puwersa. Kabaliktaran yung sinabi mo, GPE. Kabaliktaran. Ngayon, ikaw ang legal advisor. Puro violation ng human rights ang ginawa. Violation ng batas ang ginawa ng pamahalaan. Nakita mo yung QGC. Na-advisean mo ba ng tama yung ang senatore? Na huwag niyong gagawin yan dahil illegal yung ginawa niya. Meron ka bang sinabi niyan kay BBM? Mayabang pa si BBM na ako ang nagplano. Ngayon, ano nangyari ngayon sa pag-abduct ni President Duterte? Ngayon, ganun din, the same story. Tapos, pag ang panahon ni President Duterte, wala na, nasisira yung demokrasya natin. Kaya, sabihin ko, talagang hopeless ka na, GPA. Wala nang maniniwala sa iyo eh. Booking na booking ka. Noong pang sanib mo kay Marcos at bumaliktad ka. Bilib na bilib sa yung mga dilawan. Pero ako, sabi ko, delikado yung taong na yan. Dahil mga Pilipino, madala sa propaganda. Noong pa, alam ko, yun, ito ngayon, nagsasalita siya ng mga ganyan. Kaya, nung tayo ay makikinig sa ganitong mga klaseng tao, iwasan natin. Huwag kayong maniwala dyan sa mga sinasabi niya. At let us keep our hopes high
na talagang mapauwi si President Duterte. Kahit dahil nga dapat naman talaga siya mapauwi dahil sa mga injustices na ginawa ng bansang ito. At hindi ICC o GPE ang sinabi mo na ang ICC matagal na target si President Duterte. Tandaan mo ang nagsuko sa kay President Duterte ang nagdala sa ICC. Hindi naman ang ICC, inamin ng spokesman ng ICC yan. President Duterte was surrendered by the government, by BBM to the ICC. Kaya nakulong siya, na-detain siya. Ganyan ang katotohanan. Kaya huwag mo i-deny yan. So, ganun lang. Yung mga dapat kontrahin natin yung mga sinasabi ng tao na to. Dahil alam naman natin anong klaseng tao ito si GPA. Paalam ko na to eh. Kaya, dito sa topic na to, ibuyang-yang natin yung mga ginagawa niya. Tandaan ninyo, siya ang architect ng martial law. And I hope hindi niya gagawin ulit yan dito sa regime ni Bangag BBM. So, bantayan natin yan kasi there's a big possibility na gagawin nila yan. Hinahantay lang nila ang kaguluhan na mangyari dito, naaalma yung mga tao, at pwede sila magdeklara ng martial law para katulad dati, merong aso, alam ba ninyo anong aso? Arrest and seizure order. Wala nang warrant, diretso ka huli. Yan ang gusto nilang gagawin para hindi nadadaan sa korte. Ngayon, nahantay lang nila magkagulo. Pero mautak din ng grupo ang kampo ni Inday Sara kasi nag-iingat din sa ganyang mga bagay para hindi darating sa punto na magkaroon ng katwiran ang administrasyon ni Bangag BBM na magdeklara ng martial law. Kasi lahat aarestuhin yan eh. Walang walang exception, lahat na against sa government aarestuhin yan. So, babalik ang nangyari noon nung panahon ng tatay ni BBM. So, siguro dito sa vlog na to, hanggang dito na lang tayo for this time. And maraming mga ongoing na mga events right now. Then wala pa namang binigay si Vice President Sara dahil nakauwi na siya. Medyo maganda naman yung pag-uwi niya dahil taken aback ang government, hindi nila alam talaga. I know that they're planning something, pero nautakan sila kung paano siya umuwi. Hindi siya umuwi sa Davao, dito mismo sa Naiya siya lumanding, at yun ay unexpected na darating siya. Maganda yung pagkaplano, kaya hindi nila naisahan si Vice President Sara. At ngayon, ito nga, mayroong health problem na totoo si BBM. Sabihin man ninyong fake news, may health problem naman talaga siya. At this is a critical moment sa bansang Pilipinas. Maraming questions na lumulutang. Mga lang to mga opinion lang ito. May mga ideas lang ito. Ayun, yung mga lumulutang na mga tanong. Ano kaya kung hindi naman dinadasal natin? Masama naman kasi magdasal ng kapahamakan ng kapwa-tao natin as a Christian. So, kung ano mangyari kay BBM, ibibigay kaya nila yung presidency kay BP Sara? Ano sa tingin ninyo? Ibibigay kaya nila? O itatago nila? O ididili nila? Ano kaya mangyari? So, these are things na mahirap natin sagutin ngayon. But meron na tayong mga scenarios na nakikita kung anong mangyayari. But it is good that we will think about that in advance para alam na natin kung anong gagawin natin, di ba? Anong reaction natin. So antayin natin kung yung mga development na to ay pupunta diyan sa scenario na yan. Alam natin kung anong reaction natin. So hanggang dito na lang siguro for this time, at maraming salamat dun sa mga bago nating viewers.
At before anything else, please like and then share this video to your friends. Then subscribe. Kahit paunti-unting subscription lang, pa isa-isang subscription lang, okay na sa akin. So maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo sa broadcast na ito, at see you in my next vlog. Salamat po.